Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalabing-dalawang kabanata. Mga kapatid, ngayon tungkol naman sa kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo napapaniwala ng kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos sa magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos o propesiya. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit isa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pa nga ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinagukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi at sa halip ay magmalasakitan sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayong ang lahat ay isang katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, at ngayon tuturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat.
purihin ang